May nag-post sa FB na sinasali sa meeting o briefing si Lenny sa NSC. 'Di ba? Kasali pala siya, eh. Ang hindi siya sinasali na do'n sa anong tawag do'n? Do'n na sa may, mga meeting ng cabinet. Legal na documents pakita ni Tulfo, hindi salita at pawa. Hindi naman, Romel. Umamin na nga siya, eh. Umamin na ang tanging kasalanan niya yung yung pagiging umaamin po siya sa pagkakasala niya. Pinatatanggap niya lang sa atin. Ang question ko nga, pag tinanggamin yan, pag binoto ka ng mga tao, magiging senador ka, paano natin iti-treat ngayon yung mga illegal alien dito sa Pilipinas? 'Di ba? Dapat ba magkaroon ng Tulfo commission na titignan muna namin yung illegal alien? Ito ba ay parang si Senator Erwin Tulfo ang kaso? O illegal alien to dahil sa droga, sa kriminalidad, etc. 'Di ba? Magiging komplikasyon, eh. Magiging komplikado po para lang po ipanalo natin si Tulfo. Kung gagawin niya pong komplikado yung Pilipinas. Kahit ipatawag si Lenny sa meeting noon, ang problema hindi niya maintindihan. Una, hindi niya maintindihan. Tapos magpapatawag ng press conference para banatan yung pinagmitingan. Cabinet meeting lang daw po, hindi pinadadalo si Lenny Robredo. Si Lenny kasali sa WPP. Si Lenny ang buhay na halimbawa ng spare tire, nandyan lang pero walang silbi. Tanong ko lang po, pwede ba maging politiko ang citizen? Pwede na, lahat naman po ng politiko citizen, eh. Citizen ng Pilipino? O US? US ba? US citizen ka, Pilipinas, hindi po. Sir Badong, totoo ba na wala namang bright na loyalista? Hindi kailangan talino, ang kahalagahan ay sinseridad at honesty. Si Sir Bads meron yan. Alam nyo po, believe po ako sa US citizen, hindi ka dapat tumakbo rito sa Pilipinas. Malinaw po yan. Wala po sila, hindi po sila pwede ritong tumakbo kung US citizen ka. No monopoly of intelligence, sabi nga ng Desiderata, even the dumb, they have a story to tell. Opo, pero hindi mo pwedeng maliitin yung tao dahil lang sa inaakala mo na hindi naiintindihan yung yung premise niya kasi. Kung naiintindihan mo, kung bright ka, maintindihan mo yung mga sinasabi ni BP Sara na may mga kahulugan, etc. Paano mo naman natiyak na yung parang ganun, no? na kung kayo po parang ganito yan, ito pong channel namin, bahay namin to. Siguro walang taong papayag na pupunta sa bahay niya ang isang tao para insultuin siya. Yun lang po yun. Pero hindi ko po siya tatanggalin. Hindi, nakakatawa kasi wala siyang premise, eh. Basta sinabi niya, parang pinalalabas niya, hindi mo naintindihan si BP Sara. Wala naman akong pinag-uusapan na BP Sara. Thank you po sa pagsagot, Leo Girl. Ano kaya yung tinanong ni Leo Girl? Sir Badong, totoo ba na papatawag daw kayo sa Quadcom? Ako po, hindi po ako sigurado. Pero may sigurado kung ipapatawag yung mga vlogger. Pero kung kasama ako dun, yun po ang hindi ko alam. Po, kung TNT lang ang ginawa, bakit may US passport at ibang pangalan? Hindi ba parang lalong niloloko tayo sa sagot nila? Katwiran na nila yan, eh. Katwiran na ni Tulfo yan na pasok na yung lahat. Kaya siya nagka-passport dahil siguro nag-stay na siya ron. Parang gano'n. Ma'am Priscilla, hindi ordinary teacher. Inggit lang sila, Sir Bads, kasi ang totoo ay bright ka talaga. Hindi, doon ako
Doon ako ayoko nung nilalait mo yung tao. Sa iba pa 'to, nilalait mo nang wala ka namang basehan. Kilala mo ba ako para sabihan mo ko na hindi ako bright? Leshen, good afternoon ma'am. Tanggapin natin katwiran ni Erwin pero gusto ni Tulfo bigyan pa natin siya ng bigyan ng premyo maging senador. Tama, 'no? Tanggapin natin siya bilang Pilipino kasi maraming Pilipinong ganyan. Pero bakit natin siyang kinakailangang gawing senador? Umamin ka na nga na may mali kang ginawa tapos gagawin ka pa namin senador. So, sobra. Alam niyo yun? Nauunawaan namin. Parang ganito, no? Nagkamali ka, aminado ka, madaling tanggapin yun. Nagkamali ka, aminado ka. Lalo na yung ginagawa mo naman, yung pagkakamali mo nga lang, yung naging illegal alien ka, di ba? Tama naman yun. O di okay na tayo ron lahat. Ginawa mo yan para sa pamilya. Pero dapat pa bang mag-ambisyon ka na maging senador para maging komplikado yung ating pananaw sa mga illegal alien natin dito? May illegal alien tayo rito sa Pilipinas Paano natin sila iti-treat? Ang tanong kay Erwin Tulfo, kung wala siyang intensyon, bakit nirenew niya passport niya noong 2021 na 2021? Gutom pa din pamilya niya ng 2021? Good question. 2021 ba 'yon? 2021 ba yung pagre-renew niya ng passport? O yun, magandang tanong yun, di ba? Yan yung dapat niyang sagutin Yung TNT, solve na tayo riyan. Maraming TNT tinatanggap. Ako, hindi ako solve. Lusot ka na nga, TNT ka, nakalusot ka na, nakabalik ka na rito sa Pilipinas na hindi ka nakulong o wala nangyari sa pagiging TNT mo ron. Hindi ka napadeport, hindi ka at your own bumalik ka sa Pilipinas. Pero kalabasan na siguro na mamuno ka pa sa isa sa pinakamataas na pangatlo ka kasi 'di ba? Baka maging presidente ka pa ng Pilipinas, ganun. Paano mo ituturing ngayon pag naging presidente ka na yung mga illegal alien dito? Pero may bahay sa California na 1.7 million paid by cash. Does not compute. Relay signings. Ibang usapan na po yan. Sabi po ni Relay Signings, kung TNT siya at may 1.7 million siya, dollars ba to? 1.7 million dollars na bahay sa California, ay ibang usapan na po yan. Hindi po yan kasama sa pag-unawa natin. Evil means cannot justify the end. Why trust in both Erwin after what he committed in the US? Yun nga po. Yun yung talaga yung question natin, no? Kumbaga lusot ka na, hindi ka nakulong dahil sa ginawa mo ron. Hindi yata siya napadeport, no? Walang kwento na napadeport siya. Okay ka na Pero yung maghangad ka pa ng elective position, parang kalabisan naman na yun. Para ang the best niyan, dahil umamin ka sa pagkakamali mo, meron kang batas na nilabag hindi dito sa Pilipinas, sa US. Dahil umamin ka na, pwede graceful exit mo na yun para hindi mo na ituloy yung pagiging senador mo. Kung ako yun, yun nun. Pag pinatawag ang mga vlogger sa Quadcom, hindi na po Quadcom yun, ibang committee na po yun. Yung Quadcom po, yung kaila Duterte lang. Ibig sabihin, mas effective sila kaysa sa stream media. Hindi na po wala na pong bumabatikos na politiko sa mga mainstream media. So alam nyo na, nor the means cannot be justified by evil end. 2021 passport renewal at 2021 rin nabili ang bahay sa California ng cash 1.7 million. Yan ang ibang usapin na po yan. Hindi ko po alam yan, yung bagay na yan. Kung totoo po yan, hindi po karapat dapat yan. Sabi nyo nga, questionable yun. Nakuha niya ba yan sa pagiging TNT?
2021, kailan lang yun? Kailan lang yun, 2022 nanalo na naging Axis, I was never an armado. I don't even approve the tactics of the armados. But I admit I supported some of the armados content before some became too toxic. Hindi ko po alam yung your game is a scam. Hindi ko po alam kung ano yung meaning mo ng armado. Wala po akong alam na grupo na armado. Baka sa ibang bansa ba yan? In one word, boss, nakarma talaga si Erwin. Sobrang angas kasi. Kala nila sila lang ang matapang, marunong na mampalang tumiklop. Movie Critter, tingin ko yung sinasabi mo, international criminal na dismiss na mga kaso niya doon sa Amerika. Wala po akong alam sa armado kung ano man po ibig sabihin ng armado na yan. Matagal ko na sinasabi, walang credibility si Tulfo, madaming alingas-ngas at goobs conduct ginagawa niya. Goobs conduct. Mapaghangad talaga si Erwin. Nag-illegal alien na, nag-money laundering pa. Hindi namang akusasyon ni Nick Tox. I beg to disagree, Sir Badong. Iba yung TNT, undocumented ka. Wala kang pang pinanghawakan maski ano. Pero siya may US passport. Citizenship plus nadala pa niya yung anak niya sa US. Teacher Mark reacts. Tama, no? Tama. Oo nga, no? Kita nyo, maganda yung mga komento nyo. Nagre-react ako dito sa katwiran niya na TNT siya, di ba? Dahil sa buhay-buhay. Pero kung TNT, bakit hindi niya nga pala pinaliwanag yung pagiging US citizen niya? So marami pong nabuksan. Hindi pa po siya nagpapaliwanag doon sa pagiging citizen niya ng US. Kung TNT ka, kasi ito, no? Ang question ngayon natin na dapat sagutin talaga ng issue, tama. Correct kayo. Tama po kayo. Doon lang ako sa TNT, nadala rin ako kasi maraming TNT na mga manggagawa tayo. Hindi ka na dapat tumakbo dahil umamin ka na undocumented ka eh. So yun yung inaamin mo, yung undocumented. Paano naman sa documented? 'Di ba? Kasi malinaw dun sa sinasabi, no? Hindi mo sinasagot yung documented, meron kang US passport. Correct. Yung sinabi nitong viewer natin na nagngangalang asa na ba yun? Asa na ba yun? Sino yung nagsabi nun? Yun. Basta may nagsabi rito. Hindi ko na matandaan kung sino eh. Paano naman yung US citizen ka? Nakuha mo rin ba yan sa pagti-TNT? Di ba yung pagsasubmit mo nga ng pangalan na Erich Sylvester? Correct na correct. Tanyo? Hindi lang kayo natututo sa akin, natututo rin ako sa inyo. Di ba? Ganun talaga pag open ka sa mga katotohanan. Huwag nyo lang sabihin na hindi ako bright. Kasi hindi ko kaya tanggap. Magkakaroon ba ako ng dalawang kung hindi ako bright? Pag-iisipan mo yan. Paano ka nakadalawang ganyan, Badong B? Boss Bas, hindi ka magiging TNT kung na-issuean ka na US passport. It's either na-petition ka ng parents mo or nakapangasawa ka na US citizen. Ayun ang hindi pa niya pinaliliwanag. Baka napaliwanag sa radyo. Hindi lang sinabi nitong inquirer. Natumbok mo. Yung pang TNT ay labag na yun sa batas ng USA, malamang sa Pinas. Hindi po OFW rin po ako. OFW rin kasi siya, kaya hindi pa siya nakikita sa mga rally. Nasa labas yata si Teacher Boss. Maraming benepisyo sa US military, basta ba niya bibitawan ito kung tunay siyang US Army vet. Pag maraming kung sa madaling salita, dumadami po habang nagpapaliwanag si Erwin Tulfo.
mas dumadami po yung katanungan. At habang dumadami po ang katanungan, mas hindi na po kapanipaniwala yung mga naunang kwento. Tignan natin. Sasagutin niya naman siguro yan. Ilang araw ba niya ilang araw ba niya bago nasagot yun? Baka sa susunod pa. Tsaka, Boss Buds, pareho ba sila ng kaso ni Grace po? Di ba US citizen din si Grace po? Hindi ko po alam yung kay Grace po. Hindi ko po nasubaybayan yung kay Grace po kasi hindi pa po ako vlogger nung panahon na yun eh. Tsaka hindi ko po iniintindi si Grace po kasi alam ko hindi mananalo. Ang akala ko po talaga si Tatay Digong talaga tsaka si Marojas yung tinitignan ko. Si Grace po, nagtaka nga ako, pangatlo pa pala yan. Pangatlo ba si Grace po? Falsification of documents. Yun yung dapat sagutin, no? Falsification of documents. Social, Sylvester. Erwin Tulfo had the birth certificate he used is stating he was born in Hawaii at naging US Army siya. Hindi siya illegal with that. So, ang sinasagot niya, panlalansi pala. Anak ng tinapay. At kahit sabihin ng naunawaan natin siya, dapat ba natin siyang gantimpalaan? Correct. Ako doon tama JC9, no? Ako, naunawaan kita, pero hindi ka karapat dapat ding maging senador kasi magiging komplikado lahat ng pananaw natin kung maging senador ka. Paano ang treatment natin sa mga illegal alien? Yun yung magiging problema natin susunod, no? Paano na natin ite-treat yung mga illegal alien kung may senador tayong umamin na ang tanging kasalanan sa buhay ay maging illegal alien sa Amerika? Boss Baz, kapag gumamit ka ba ng di mo pangalan na identity theft ba kaso yan dito? Hindi ko po alam kung ano po yung particular na tawag. Yun yung problema sa akin, di ako bugado. Pero i-search nyo na lang po. Masa-search po natin yan. Pero yung instantly, hindi ko po kayo kayang sagutin. I-google na lang natin pare-parehas. Pero syempre, may kasalanan po yun dahil gumamit ka ng ibang pangalan. Di ba ganyan yung akusasyon sa mga pogo? Ginamit yung mga kapitbahay nila ron. Hiniram lang yung mga pangalan nila, birth certificate, etc. Tapos ginawa na silang mga pogo, sila na yung mga anong tawag natin doon, yung mga stockholder na ng pogo. Dahil gumamit. Yun yung narinig ko rin Mas lalo niya binaon sarili niya. Paano maging US Army and TNT? Ang bobo ko talaga. Ayan. Dito po siya sa Pilipinas illegal alien nung naging congressman niya at nag-apply ng candidacy for senator. Net Villalon. Baka yung pangalan niya ay tito o tita niya. Ayun, hindi kasi sabi niya, eto i-quote natin May sasagutin ka pa, Erwin. Paano yung sa birth certificate? Ito yung lumalabas dito ngayon, no? Tanggap namin kung TNT, walang problema. Pero hindi ka dapat maging senador kasi komplikado ang lumalabas ngayon mula sa mga question nitong ating mga viewers. Hindi ko aminado ko, maaaring hindi talaga ako bright kasi hindi ko naisip to kanina Ang dami na po nagtatanong. Si Amik, si Teacher Mark. Paano yun? US citizen ka by paano yung sinasabi mo na ikaw ang tanging kasalanan mo lang, i-quote natin siya. That's the only mistake that I did. Nag-TNT po ako. Ayan po ang sinabi ni Erwin Tulfo.
That's the only mistake that I did. Nag-TNT po ako. So yun lang daw. So ibig sabihin, yung pamemeke ng papeles, hindi niya inaamin. Kasi the only thing I did. Yan ba ang iboboto niyo, senador? Bigla nangampanya. Dinadawan ko lang sa tawa, pero totoo po yun, di ba? Harap-harapan. Paano yung pineke mo mga papeles? Pati pangalan, ninakaw din ni Erich, pwede pala yun? At hindi niya po nakikita na mali yun. Dahil sabi niya, the only mistake I did ay pagiging TNT. Mas madali pa ipaliwanag si Mary Grace Mesa kesa Erich Sylvester eh. Number 113, United Frontliners, atin to it's. Inuna kasi ang yabang at tapang bago ang katotohanan. Kung hindi pa lalabas ang katotohanan, hindi siya magsasalita. Tsaka ang tagal na plinano tong pagsasalita na to. Kapilsar, thanks po. Boss Buds, thanks po. 1.1 likes. Panaw sambayanan party list para matapos ng NPA. Oo, tama. Fe Sedelia, natumbok mo, fraudster nga eh. Manloloko at sinungaling si Tulpo. Yan. Mga kabatas natin. US citizen pa siya noong 2022. Bakit siya naging congressman? Correct! Kaya nga po siya hindi na-appoint sa commission on appointment, di ba? Tapos ngayon, identity theft nga ginawa nila. Senior Traveler Vlogs. Yan. Ano po yung mga pupunta po, ilang araw na lang, isang linggo na lang. Mga pupunta po sa sasama po sa INC rally, dyan po sa may yung mga taga Maynila po, dyan po sa may Liwasang Bonifacio. Kung saan po yung Liwasang Bonifacio, dyan po yun sa may post office building. Gusto niyo po ba malaman sa ibang lugar? Meron po ako nakita rito. Teka, para po sa mga interesado na mga sumama sa Iglesia ni Cristo rally, meron pong post dito na nakita tayo kung saan po yung mga, yung mga gusto pong makisama. Siyempre, iglesia po yun baka kayo po ay hindi po Duterte rally yun Ito po yung mga lugar sa Pilipinas na pagdadausan ng mga rally. Sa Albay, Sawangan Park, Agusan del Norte, Butuan City, Sports Complex. Sa Cebu, SRP. SRP sa Cebu. Ano yung SRP? Hindi ko. Region 2, Isabela Sports Complex, Ilagan. Manila, yan po sa Liwasang Bonifacio. Misamis Oriental, Plaza Divisoria, lungsod ng Cagayan de Oro. Sa Plaza, alam ko tong Plaza Divisoria sa sa may Cagayan de Oro. Palawan, Provincial Capital ng Palawan. Iloilo, Freedom Grandstand. Ilocos Sur, Bigan. Hindi pa po alam kung saan. Pagadian, Butuan, Davao, Rizal Park. San Pedro Square, Davao. Yan, mga taga Davao po sa San Pedro Square. Region 9, Pagadian City. Yung Davao yung mga taga Davao sa may San Pedro Square. Region 11, ang gulo Capital Lagoon, Negros Island Region. Yan, Capital Lagoon sa Bacolod City. Yan po ang mga ilang kung saan po yung mga rally ng INC. Sa Bonifacio, what time po? Wala po silang sinabing oras eh. Basta pupunta ako rin, umaga pa. Umaga pala, naroon na ako.
Boss Bas, magagamit mo na ulit ang pansona mong barong sa Quadcom. Pwede po kayo sumama sa mga INC basta wag nyo pong gamitin yung ibang placard nyo. Yan, igalang nyo po yung INC. Isipin nyo, INC program po yun, INC program. Hindi po yan na programa natin. Kung nagawa ni Erwin na mag-falsify ng dokumento, di malayo na imekos-mekos din yung gobyerno, trapong-trapo na politiko. Boss Bas, kung TNT ka tapos nag-serve ka sa US Army, yun ang pwede talagang double agent. Correct? At mahirap po yun. Kasi anytime pwede po natin maging kalaban yung lahat ng bansa. Di ba? Kaya po bawal po ang dual citizen. Hindi po pwede na maglingkod po, lalo na mambabatas. Gumawa ng batas yan, pabor dun sa bansa nila. Hinahanap nila si Piatos at mga double agent. Nieta si Erwin Tulfo lang ba? Captain Pat Sparrow. January 12 pa lang po. Hapon, nasa Liwasang Bonifacio na po mga kapatid. Okay, tayo January 12 pa lang, naroon na sila. Kaya, tama sir, courtesy dapat. Mag-white t-shirt po kayo. Pinagluloko talaga tayo ng mga tulpo eh. Yan, sabi ni May 29. Hulaan ko May kung ilang taong ka na. 29? Kung si Alice Go ay dinisqualify ng COMELEC kahit hindi pa siya convicted, dapat si Erwin Tulfo din si Erwin Tulfo din. Makakaasa ba tayo ng mga patas dyan? Tayo na lang po. Ayaw natin maging senador, wag nating iboto. Alam niyo po, eto real talk tayo. Marami po tayong mga Duterte supporters. Ang problema nating mga Duterte supporters, pag binoto natin yung mga senador ni Marcos, yun po yan. Real talk po. Lahat po ng nasasakyan ko, taxi, yung mga, natututo na ako sumakay ngayon. Ayaw mo matraffic, magano ka, yung ganon, yung move it. Lahat po sila. Feeling talaga ng mga Pilipino, nabudol tayo nitong gobyerno na to. Relay, correct po. Paid in cash para no paper trail. Kami po dito sa Batangas, Sunday pa lang, nandun na kami sa venue. Saan ba yung venue ninyo? Sa Batangas. Sir, may election pa ba pag sakali may martial law? Boss Bay Badong watching from Davao City. Catherine Winslow. Straight vote, Duterte lineup. In short, wag natin iboto si Tulfo. Correct. 'Di ba? Tayo po, nasa kamay po natin yan. Po, tutol tayo na tutol. Tapos, boto ko na nga to. Yari tayo dyan. Erwin Tulfo, magpakulong ka muna kahit sang rice smuggler, iboboto kita. Baka mga Tulfo brothers ang spy ng US. Khalil. Boss Bas, noong 2019, midterm election, ang lakas ni Tatay Diggs and pro-Duterte pa si Erwin Tulfo. Bakit hindi siya tumakbo noon? Dahil ba US citizen siya? At alam niya na hindi papasa kay PRRD kasi matuwid siya. Hindi ko po alam yung pangyayari na yan noon. Palusot lang yang TNT. Yun po ang problema. Ito real talk natin Pag nagpaliwanag ka na, may inamin ka ng kasalanan at hindi pa rin naniniwala sa iyo, may problema na sa kredibilidad mo. Yun po ang problema. Pag pinagdudahan yung kredibilidad ng tao. Wag iboboto ang mga Tulfo, kahit kailan Duterte lineup lang ang mga iboto natin para hindi nila magawa ang masama nilang balak sa bansa natin. Idol Buds, pakitalakay ang sobrang mahal na presyo ng mga pagkain. Linggo-linggo tumataas, sinasamantala ng mga buhayang negosyante dahil sa gulo sa politika. Hindi po natin matatalakay na isang bagsakan niya. Kasi sa question and answer na po tayo.